matinding panlulumo na ito na binabanggit ng Biblia. Ngayon, ngayon din, nakikita natin ang sinasabi sa 17 na hindi na mapapasa puso ang mga ito. Ano bang ibig sabihin nito? Bueno, sa diwan ay hindi na ito magdulot ng masaktan tayo sa puso o mababalisa man tayo dahil sa mga bagay na alaala nating dinanas ng pagdudusa. Bakit? Paano mangyari ito? Dahil magiging sakdal na ang ating emosyonal, pisikal, at spiritual na parang tayo magiging sakdal na. Isa-isip na lang. Ilarawan ninyo sa inyong isip ng sandali na tayo gigising bawat umaga na masaya tayo. Walang problema. Ang mga dating bagay, hindi naalalahanin na mga bagay na magdulot ng kapag-abagan o pagkabalisa sa atin na hindi na natin maiisip. Napakagandang pagbabago na. Ito idulot lamang ng bagong langit at ng isang bagong lupa na isinasaad sa atin ng Biblia. Sa umagang ito, tatalakayin natin ang tatlong mga punto, mga kapatid. Una ay, paano itong kulang ito? Anong kahulugan ito para sa mga sinaunang mga Israel? Tauhan sa Biblia. Pangalawa, paano ito ay kumakapit sa atin, sa kinabukasan natin sa ngayon? Ikatlo, paano ito personal natin may kakapit? Paano tayo magiging sakop ng bagong langit at ng bagong lupa ngayon? Kaya yung una natin talakayin ay paano ito natupad ng panahon ng mga Israelita. Sa totoo lang, ang kulang ito ay may pangunahing pagkatupad ng panahon ng mga Israelita. Bakit? Sa panahon na yun, naging masuwayi ng mga Israelita. Ayaw nilang sumunod sa Diyos na Yehova. At hindi sila nanatiling tapat sa Kanya. At anong nagiging resulta ng bagay nila? Pero sila ay nakaranas ng napakaraming problema dahil iniwan nila si Yehova. Nakaranas sila ng kakapusan sa pagkain, karakasagatan, at ang kanyang bayan bilang sanhi ng pagbubunyi. Naging masaya ba ang mga Israelita nung sila ay bumalik sa kanilang tinubuang lupain? Wala na linangan. Sila ay humiyaw ng may kagalakan. Pansinin kung paano ito ang nariyan na yun, o yung nagsilbing pamahalaan ng araw na yun, sa Jerusalem ay nagsilbing bilang ang bagong langit. Naging sanhi na kagalakan sa kanila. Ang bagong lupa naman, anong kahulugan nito? Kaya lumalarawan sa maligaya at may takot na Diyos sa Diyos na mga sakop na makasagisag na mga bagong langit. Tingnan natin ang isang nang pangyayari nun sa Awit, 126. Basahin na natin ang versikulo 2, na kung saan ito ang nagiging damdamin ng mga Israelita nung sila ay bumalik sa kanilang dating tinubuang lupain. Bumalik sila sa Jerusalem. Sabi dito, tingnan natin ang nadama ng mga Hudyo noong araw, 126:2, na panahon iyon ay napuno ng pagtawa ang ating bibig, at ang hiyaw ng kagalakan at ang ating dila. Ng panahon iyon ay sinabi nila sa gitna ng mga bansa, si Jehovah ay gumawa ng dakilang bagay sa ginawa niya sa kanila. Isipin na lang mga kapatid, balikan natin ang araw na yun na kung saan ay ilang taon na, 70 taon na sila hindi nakabalik sa kanilang lupain. At nakabalik sila, ito ang kanilang naranasan. Tuwang-tuwa sila. Nakalimutan na nila yung dati nilang kabalabagan ng nakaraan. At nakita nila ang kagalakan sa hinaharap. Kahit gaano pa kaganda ang kulang yun na nakita natin, merong mas takila pa o mas malaking tagumpalan pa ang kulang ni Isaiah sa panahon natin sa ngayon. Paano natin natitiyak yan? Paano natin nalalaman na merong katuparan yan sa panahon natin sa ngayon? Bueno, sa pula, dito sa 2 Pedro 3:13, na kung saan ay si Apostol Pedro, sa ilalim ng pagkasi ng Banal na Espiritu, ay sumulat siya ng ganito. Sa 2 Pedro 3:13. Pansinin ang kanyang sinabi dito. Sabi nito, ngunit may mga bagong langit at isang bagong lupa. Ito naman ang pananalitan niyo na ulit na naman, pangalawang ulit. Na ating hinihintay ayon sa kanyang pangako. At sa mga ito ay tatahan ang katilan.
Ano bang sinabi dito na nagpapakita na sa panghinaharap pa, ito ay sinulat ng unang siglo. Pero sinabi dito, hinihintay kanila. Ibig sabihin sa panghinaharap pa ito mangyayari. Mga bagong langit at ang bagong lupa. Kayo lang hinihintay natin sa ngayon. At sabi din dito, at sa mga ito ay tatahan ng katwiran. Ano bang ibig sabihin yan? Ibig sabihin, ang tinatag na kaharian ngayon ay mamamalagi sa katwiran at magdulot ito sa sangkatauhan ng katarungan at mamamalaging kaligayahan. Maging masaya tayo. At isipin na lang kung sa ngayon wala yung di makatarungan ng mga bagay. Mga injustices, mawawala. Ano bang madadama nyo? Siyempre, mag-alala tayo lahat. Pero paano natin matitiyak pa ang kulang ito ay matutupad sa ating araw? Sa tinatapos.